guys, for today's video, i-share ko naman sa inyo kung paano ninyo ma-update or malagyan ng home address yung SSS account ninyo. So as you can see dito sa sample natin, so walang SSS home address itong account ng SSS na ito. So pag ganyan ng lumabas guys, so in the future hindi kayo pwedeng makapag-apply ng SSS Calamity Loan. Kung kaya dapat may home address kayong nakalagay na updated dito. So, ngayon, para ma-update nyo yung home address ninyo, so kailangan nyo pumunta sa SSS branch dahil ito is hindi pwedeng ipa-update online. So, bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, ito yung unang options na pwede natin gawin. Open nyo lang yung Google search ng cellphone ninyo. Then dito sa may search, click nyo lang yan. Then type nyo lang SSS E4 form. Ayan, so yan. Pag na-search nyo na yan, lalabas na itong member data change request. So ito na yon, naka-PDF yan at saka sa mismong SSS website. Ngayon, click lang natin itong form para ma-download natin. Ayan guys, ito na yung A4 form. Ayan, then pag after natin ito mapa-download, ipaprint nyo na ito sa computer ninyo or sa mga computer shop. And then pag once na napaprint nyo na ito, pipil upan nyo na ito. Sinasuggest ni SSS na pagdating nyo doon is mas maganda o mas mabuting meron na kayong ganitong form para pagdating nyo sa SSS branch is papasok na lang kayo at hindi na kayo manghingi ng ganitong form at hindi na kayo magpipil up pa doon. Pag once na magpipil up kayo dito, pwede nyo lang gamitin is black ink ballpen. Ayan, so dapat black ballpen lamang at naka-capital letters lamang ang pagpipil up dito. Then ngayon guys, pag once na magpipil up na kayo dito, pipil upan nyo lang yung mga dapat nyong pipil upan dito, SSS number ninyo, then your common reference number, if alam nyo, meron, then date of birth, ito yung date of birth ninyo, and then kung may tax number kayo, dito lagay nyo, dito, your name, so sulat nyo lang yung apelyido ninyo, pangalan, middle name, or yung suffix ninyo, senior, junior, mga third, second, ayan, so dito sa suffix. Then dito na tayo sa address, ayan, so as you can see dito, ang nakalagay lamang is address, and foreign address. Ayan, so as you can see dito guys, dalawa lamang yung address dito. Address at saka foreign address. So, dapat consider na yan ni SSS yung mailing address natin dahil nung nag-fill up tayo is address ang nakalagay. So, dapat naka-default na yon, consider as home address yung address natin. But then, dahil yata sa online, ang nangyari is mailing address yung nakalagay sa ating mga SSS account. Fill upan nyo itong address. Ayan, so dito lagay nyo lang yung mga complete address ninyo. Ayan. Then dito guys, pwede nyo na din ipa-update kung ano yung gusto nyong ipa-update dito para lahat ng gusto nyong ipa-update sa inyong SSS account is isahang punta nyo na lang doon. Ayan. Then, after nyo malagay yung address ninyo dyan, hanapin nyo yung updating of contact information. So, F. Hanapin nyo yung F. So, dito guys, take note, ito yung F. Ayan. Under dito sa F, lagyan nyo ng check yung box ng address. Ayan. So, again, dito sa may F, sa updating of contact information, lagyan nyo ng check itong address, box ng address. Ayan. After nyo itong ma-fill upan ang page 1, ayan, so dito makikita nyo page 1 of 2. So, ibig sabihin, dalawang pages ito. Dalawang form yung ipapasa nyo dito kay SSS.
So, dito sa page 1, pag may update pa kayo, lagyan nyo lang ng mga check yung may box ng mga to. Ayan, so lagyan nyo na yan ng check yung mga may box pag once na may ipapa-update pa kayo dyan. Then, scroll natin pababa. Dito, makikita nyo yung mga reminders. So, basahin nyo yan para may kung gusto kayong malaman dyan. And then, dito sa page 2 of 2 na. So, ito, kasali ito sa ipaprint ninyo itong page 2 of 2. Dito, lagay nyo lang yung buong pangalan ninyo. Ayan, then SSS number ninyo. And then your signature. At kung anong date kayo pumunta doon. Dito sa part 2, ayan, to be filled out by SSS na yan. So, wag nyo na itong pipil upan dahil si SSS na ang magpipill up niyaan. And then dito sa baba, kung may update din kayo sa inyong dependent or beneficiaries, so lagay nyo lang din yung gusto nyong ilagay dyan na ipa-update. And then dito guys, sa baba, makikita nyo yung mga list of requirements kung ano yung ipapa-change ninyo. And then ang nakalagay dito, pag once na contact information, so nakalagay dito, updating of contact information. Sabi dito, no required documents daw. Ayan. But then guys, magdala pa rin kayo ng one valid ID dahil kada SSS branch is iba-iba yung mga process or transaction. So, hindi sila parehas-parehas. Kung kaya magdala kayo ng one valid ID for validation kung kayo ba talaga yaan. Then, take note, pag mapa-change nyo na doon sa SSS branch, ang yung SSS address, so hindi yan automatic na ma-change yung home address ninyo. Kung kaya is, maghihintay kayo ng 2 to 5 days kadalasan bago ma-change yung address ninyo. Then, pag na-change na yung home address ninyo guys, so pwede na kayo ngayon makapag-apply ng calamity loan sa SSS online. So, ganun lang guys kung paano kayo makapagpa-change ng inyong home address. So, kung kayo ay bago sa vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Thank you for watching! We'll be right back.